Ano talaga ang namamahala ng mga pampaliparan natin. Kasi isa ito sa sources of income natin, lalo na doon sa mga mas malakas yung turismo, mga kababayan. Ang problema na sumuko itong si President Bongbong Marcos sa pagpapamahala ng mga airport na ito. Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunon PH channel mga kababayan. Nandito na po tayo mga kababayan para ito pag-usapan natin isa sa mga bagong issues ngayon. Nako, si President Bongbong Marcos mga kababayan sumuko na. Sumuko na siya sa kanyang mga responsibilidad sa ating bansa mga kababayan. Bakit sumuko? Sumuko na. Ayaw na niyang gampanan yung isa sa mga kanyang tungkulin. Akala ko ba malakas ito? Akala ko ba... ito tingnan natin mga kababayan kung ano ang ibig sabihin nito. Anong ibig sabihin ng kanyang pagsuko sa kanyang responsibilidad? Para ba pa ito sa ikabubuti ng ating bansa or para ito sa ikabubuti ng kanyang mga negosyanteng benefactors mga kababayan? Ito, may balita tayo dito. Tignan nyo ito hanggang sa uli mga kababayan kasi discuss natin ito. Pag-usapan natin ng maiksi. Itong balita na ito, maiksi lang din ito mga kababayan. Okay? So, paki-like and share ng videos natin mga kababayan, lalo na ito para makita ng iba, makita ng kababayan natin. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Maraming salamat sa lahat ng nakapag-subscribe na. Ayan, ito mga kababayan, pakinggan natin. Pag-privatizations ng mga pampaliparan ng bansa, mga kababayan. So, anong ibig sabihin yan? Di ba? Kapag ipa-privatize mo na yan, sumusuko ka na sa responsibilidad mo. Kasi isa yan sa mga responsibilidad mo na dapat ayusin at i-maintain kung anong kailangan gawin dyan sa mga pampaliparan mga kababayan. Ako, nag-hire pala ng bagong DOTR mga kababayan kasi nga pala gawing private na yung mga pampaliparan natin sa bansa. Ito, pakinggan natin. Galing ito UNTV News and Rescue mga kababayan. Okay? Tingnan. Airports sa mga tourist destination sa bansa. Isa sa ilalim sa privatization. Ito. Pakinggan natin. Isa ang Iloilo International Airport sa mga prioridad ng Department of Transportation o DOTR na maisaayos ang operasyon. Ito ay sa pamamagitan ng Public-Private Partnership o PPP. Nitong Sabado, binisita ni DOTR Secretary Vince Dizon ang ilang port at airport sa Visayas kasama ang Iloilo, Cebu at Bohol. Ayon kay Secretary Dizon, panahon na para ma-develop ang paliparan para mapalakas ang turismo at transportasyon ng Iloilo Province at Iloilo City. Nais rin ng ahensya na mapalaki ang paliparan para makapag-accommodate ito ng hanggang 10 milyong pasahero kada taon. Ang dami ng flights, no? It's already more than 2 million passengers per year. Ang dami na daw paliparan. Ang daming paliparan, no? Ang dami ng flights. 2 million passengers per year. Yeah. Ang dami ng flights, no? It's already ang daming flights, sorry. Ang daming flights pala. more than 2 million passengers per year. But we need to develop it quickly, no? So anong ibig sabihin niya ng mga kababayan? Bakit ipa-privatize? Bakit hindi kaya ng gobyerno na i-develop at i-improve yung mga pampaliparan natin? Kasi nga naman binubulsan yung pera eh. Kaya ipa-privatize na lang mga kababayan. So we assured the mayor and the governor that DOTR will fast-track the current PPP proposal from the Villar Group in order to ensure... Sino nag-propose mga kababayan? Villar Group.
Naku, kaya pala si Camille Villar nandoon sa kampo ni President Bongbong Marcos, mga kababayan. Naku, kaya rin pala pumirma si Cynthia Villar doon sa BICAM kahit may blanco, kahit zero subsidy yung PhilHealth, mga kababayan. Villar Group pala ang nag-propose ng PPP, mga kababayan. Isa rin kaya ito sa mga benefactors ni President Bongbong Marcos, mga kababayan? Comment nyo dyan. Ito, pagpatuloy natin. For the sustainable development and growth of the airport to support the growth of the city. Isa sa mga problema sa paliparan ang sirang escalator, sirang aircon at kakulangan ng elevator at upuan. Ayon kay Dizon, may 190 million pesos na budget mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na gagamitin para sa repair at rehabilitation ng airport terminal. Kasama rito ang pagbili ng mga karagdagang upuan, pagkukumpuni ng escalator at elevator at pagsasaayos ng air conditioning system. 15 billion pesos din ang mandatory investment ng pribadong kumpanya. Bukas naman ang DOTR sa hiling ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na maging mall airport ang paliparan. Maliban sa Iloilo, susunod na isa sa pribado ang ilan pang mga paliparan sa bansa. Ang mga critical natin, no? So Iloilo is the priority right now, no? Siyang pinaka-advanced. We're also looking at Davao. We are also looking at other tourist destinations, major tourist destinations like Siargao, Calibo, obviously, which is already an international airport. Airports like Dumaguete, Bacolod. So lahat yan, no? So the instructions of Patay tayo dyan, mga kababayan. Lahat daw. Gawing private, mga kababayan. Patay tayo dyan. our president is Ano? we really need to privatize. Anong instructions? The instructions of our president is we really need to privatize. Lalain mo rin. Patay tayo dyan, mga kababayan. Oh, ito pag-usapan natin, mga kababayan. Bakit ganito? At anong problema kapag nagiging privatize yung mga pampalipara ng bansa natin dito, mga kababayan? Ito pag-usapan natin. Kasi nga raw, maraming issue sa mga airport. Okay? O, sirang aircon, sirang elevator, kakulangan ng upuan, di ba? O, yan daw yun. Di ba? Tingnan ninyo, mga kababayan. Hindi ba ito kayang gawin ng gobyerno? Bakit nung time ni former President Rodrigo Duterte, mga kababayan, mayroong mga airport na naipatayo ang ganda-ganda pa? Diba? Bakit ngayon gagawing private yung ibang airport? Para daw, tingnan nyo ha, renovation nga lang kailangan nila. Improvement nga lang kailangan nila. Repair nga lang kailangan nila. Kailangan pang i-privatize. Ganyan katapang si Bongbong Marcos, mga kababayan. Na hindi kasi kayo nakinig. Sabi ngang weak leader, hindi kayo nakinig, mga kababayan. Tingnan natin ito. Itong mga issues na in-identify, issues sa mga airport, mga kababayan, sa tingin ko sinabutahe ito. Sa tingin ko, kung sino mang namamahala nito, mga kababayan, ngayon, sinadya ito na hindi i-repair or hindi binigyan ng budget ng Kongreso para makapasok itong mga private companies. Kasi nga, in the first place, based sa balita, mga kababayan, yung Villar Group, Villar Company, mga kababayan, ang nag-propose na gawing private-public partnership itong mga airports natin ngayon. Anong ibig sabihin yan? Kasi kung kaya, of course kaya naman ng gobyerno na improve yan, gawing mas maganda. Kaso nga lang, hindi mangyayari kasi nagnakawan dyan sa Kongreso at hindi pinaglaanan ng budget
Kaya naging ganyan. Kaya anong tawag niyo diyan? Di, of course, sinabotahe yan. 'Di ba? Klarong-klaro mga kababayan. So tingnan natin ngayon, anong issue dito sa paggawa ng pagkakaroon ng PPP, public-private or private-public partnership mga kababayan. Of course, in fairness, kapag magkaroon ng private-public partnership, ang unang mangyayari dyan, mga kababayan, gaganda yung serbisyo na maibibigay sa taong bayan. Of course, given yan kasi private yung namamahala. Katulad ng mga bridges na naipatayo sa time ni Pinoy, mga kababayan. Karamihan dyan, PPP. Number one, yung mga NLEX, yung mga SLEX, o sa Cebu, may CCLEX, mga kababayan, na natapos nung time ni former President Rodrigo Duterte. At anong nangyari? Of course, maganda yung bridge, maganda yung daan, may nagmi-maintain, may nagmamanage, pero kung titignan nating mabuti mga kababayan, hindi siya 100% napapakan ano ba naman to ng Tagalog mga kababayan? Hindi siya napapakinabangang mabuti ng taong bayan, lalo na ng mga ordinaryong Pilipino. Bakit? Kasi, sabihin natin, mga bridges mga kababayan na may toll fee, magkanong bayad dyan kung dadaan ka? Diba? O sa Cebu, sa pagkakaalam ko, may bayad dyan. 60 to 100 pesos mga kababayan. 60 pesos kapag motor. Kapag dadaan ka, motor ang gamit mo, 60 pesos yung babayaran mo. More than yan ng 1 liter mga kababayan. So basically, karamihan nagmumotor para sana mas mapadali yung biyahe nila papuntang Mactan, Cebu. Hindi na lang dadaan sa CCLEX. Bakit? Mas mapapamahal sila kasi nagkukonsume sila ng gasolina, nagbabayad pa sila ng toll fee. Kaya, dadaan pa rin sila doon sa dalawang lumang bridge. Mga kababayan. Kasi ganun mas safe pa nga eh. Diba? Ganun din yung ibang mga sasakyan. Hindi dumadaan sa CCLEX kasi mas mapapamahal sila. Ang gagawin na lang nila, mas maaga na lang lumabas para mas makapag-save ng pera. Diba? Yan yung anong issue dito pinag-uusapan natin. Ito, ang hindi natin gusto sa epekto ng PPP dito. Number one, walang control yung gobyerno. Okay? Again, ang positive magandang serbisyo. May maintenance, yan, given yan kasi private mga kababayan. Kasi private yan, given na yan. Kahit saan ka pumuntang basta private yung namamahala, mas maganda yan. Kasi kumikita, guaranteed sila kumikita. Kaya nga, ito yung mga problema. Number one, walang control yung gobyerno sa pamamahala. Di ba? O ano lang ang control ng gobyerno? Tax. Questionably pa nga yung tax kung nagbabayad ba yan lahat eh. Kung tama yung pagbabayad niyan. Di ba? Naku, ang daming bulahan yan sa tax mga kababayan. Tayo lang mga ordinaryong Pilipino ang tunay na nagbabayad ng tamang tax. Yung mga malalaking kumpanya, nako. Tanungin nyo yung mga bookkeepers nila. Anong mga ginagawa dyan? So, walang control yung gobyerno. Anong ibig sabihin walang control? Halimbawa, ito, pangalawa. Since walang control yung gobyerno, walang control din yung gobyerno kapag nag-i-increase sa mga rates ang mga namamahala ng mga airports. Halimbawa, kapag mag-increase sila, ano bang mga charges sa airport? Nako, hindi ko alam mga kababayan kasi wala na akong travel eh.
Oh. Ano ba mga charges? Tax, yung mga travel tax, yung mga sa pagkakalam ko may travel tax. Basta may mga charges niyan mga kababayan. Yung mga 'di ba yung mga nagpaparent yan sila ng mga spaces para sa mga consignee ng mga negosyante ng mga nagtitinda ng mga delicacies, mga pampasulubong, 'di ba? So walang control yung gobyerno kapag magkanong rate ang ipapataw ng private niyan, walang control yung gobyerno. At anong ibig sabihin yan? Alangan naman mababang rate yung ipapataw ng private. Of course, mas mahal compare sa gobyerno, di ba? Kasi nga gumastos sila pagpapaganda ng airport eh. Kaya of course, mahal yung rate na ipapataw nila. At anong epekto dyan? Lahat ng presyo ng mga binibenta dyan sa airport, mamahal. Kaya, yung mga taong gagamit ng airport, kakain halimbawa, bibili ng mga gamit, sigurado mapapamahal na rin yan. At mapapamura talaga sa kamahal. Kasi, domino effect yan. Domino effect. Mamahal yung mga tinitinda, mamahal yung bayad sa renta, mamahal din yung mga tinitinda. Diba? At ito pangatlo mga kababayan, ang siguradong yayaman dyan ay yung private company. Walang anong makukuha ng gobyerno tax. Yun nga, questionable kung nagbabayad ba ng totoong tax yan. Ang guaranteed lang yan ay yung kita ng kumpanyang namamahala. Okay? So, ito yung mga problema natin dito, mga kababayan, ng gawing private ito. And then, tignan natin ito. Dapat kasi nga, yung gobyerno talaga ang namamahala ng mga pampaliparan natin. Kasi, isa ito sa sources of income natin, lalo na doon sa mga mas malakas yung turismo, mga kababayan. Ang problema na sumuko itong si President Bongbong Marcos sa pagpapamahala ng mga airport na ito. Ang problema lang, nung sumuko siya, tayong lahat madadamay. Kasi tayong lahat ang gagamit ng airport. Tayo ang magdudusa nito, mga kababayan. Hindi si President Bongbong Marcos kasi, bakit? Mayaman naman yan. May sariling eroplano bilang presidente. Kaya tayong lahat ang magdudusa. Kaya nga ako mismo, mga kababayan, kahit nung time ni Pinoy, ayaw ko yung PPP na yan. Dahil dito sa mga rason na ito. Dahil sa mga rason na ito. At eto na nga na na-experience na ng karamihan, lalo na dyan sa NLEX, SLEX, na kung saan, kung kailangan, kung gustong mag-increase ng mga kumpanyang namamahala dyan, pwede nilang gawin anytime. Di ba? Pwede nilang gawin yan anytime. So, sinong magdudusa? Tayong mga ordinaryong Pilipino. Kasi yung mga taong dadaan or gagamit ng mga pampaliparan, yung mga bridges, ay magbabayad na ng malaking rates. At doon nila yan babawiin sa mga goods na dinideliver nila. At sinong bibili ng mga goods? Of course, hindi yung presidente. Alangan naman, di ba? O tayo mga ordinaryong Pilipino. Hindi, automatically mamahal yung mga bilihin natin, mga kababayan. At sinong masaya dyan? Of course, yung namamahala. Anyway, mag-comment kayo dyan, mga kababayan, kung ano sa tingin nyo dito para mapakinggan natin yung mga saloobin ninyo.
Lalo na dyan, lalo na sa mga taong mahilig mag-travel at pumunta sa ibang lupalok ng bansa at gagamit ng airport. Pakinggan natin kung anong mga insights or nakikita nyo dito mga kababayan. Okay? So, paki-like and share ng video natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.